So mga tol, nilabas na nga po ang presyo ng ticket sa bigating laban na magaganap sa bansang Japan sa December 26 sa pagitan ni Unified WBO WBC Super Bantamweight World Champion na Naoya Inoue versus Unified IBF WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Ang pinakamahal nga pong ticket mga tol ay nagkakahalaga ng 220,000 yen o katumbas ng 83,000 pesos mahigit sa pera natin. Ang pinakamurang ticket naman po ay nagkakahalaga ng 11,000 yen o katumbas ng 4,000 pesos mahigit sa pera natin. Napag-alaman din natin sa mga kumakalat na balita sa social media na limpak-limpak ang kikitain ni Marlon Tapales sa laban na yan. Aabot daw ng 2 million to 3 million US dollars. Kung i-convert nga po sa pera natin mga tol, aabot yan ng 113 million to 170 million pesos. So parang tumama nga po ng loto dyan si Marlon Tapales. Pwede na siya magretiro, manalo man o matalo. Samantala, marami na nga po ang nakakaalam na nagbago ng isip ni Naoya Inoue na ayaw na nitong labanan pa si Casimero, na wala na ang interest niya sa binansagan ng angas ng Pinas matapos mapanood ang laban ni Casimero kay Uguni sa bansang Japan. Pero si Inoue nga lang po ang nagsabi niyan mga tol. Pero pagdating sa Japanese Boxing Commission, gusto pa rin nilang makitang maikasa ang laban ni Casimero versus Inoue. Maging ang promoter ni Casimero na si Masayuki Ito, binunyag ang sikretong kalakaran sa Japan. Ayon kasi sa promoter ni Cuadro Alas na sinulat sa mga artikulo ng boxing website sa Japan. Sa September umano balak maganap ang Inoue versus Casimero. Siguro sa ngayon, kailangan ni Casimero muli magpakitang gilas sa susunod na laban niya sa February. Pabagsakin niya si Uguni sa rematch nila, kung si Uguni pa rin na makakalaban ni Casimero, para mabuhay ulit ang Casimero versus Inoue. Ayon naman po sa kasamahan natin sa industriya ng boxing vlogging na si Bad Aratilis, takot daw talaga itong si Inoue kay Casimero. Naghahanap lang daw ito ng dahilan para maiwasan si Cuadro Alas. Ang totoo daw niyan, hindi daw kasi kayang pag-aralan ni Inoue ang estilo ni Casimero na di malaman kung saan nanggagaling ang suntok. Yun daw ang kinakatakot ni Inoue, yung bara-barang estilo na sinasabi daw ng iba. Bukod dyan, nakikita daw ni Inoue na tinatamaan daw si Casimero ng mga solid, pero hindi daw ito bumabagsak. Bumagsak man, na-outbalance lang. Malaki daw ang takot ni Inoue dahil baka madali daw ito ng solid punches ni Casimero at tuluyan daw itong mabulag. May lamat na daw kasi ang mata ni Inoue noong basagin daw ito ni Donaire. Sa ibang balita naman mga tol, 4 years old pa lang na bata, nagpakitang gilas na. Magaling sumuntok at magaling mag-footwork. Kilala po siya sa pangalang Boss Tope. Kasama nga po niya nag-iinsayo ang mga Tamayo Brothers. Marami nga po ang bumilib sa batang ito at marami ang nagsasabi na aabangan daw nila ang batang yan. May potensyal daw ito at baka maging world champion daw ito ng Pinas. Ayon sa Tamayo Brothers mga tol, wala umanong nagtuturo dito kay Boss Tope. Basta na lang daw nakita nila na marunong itong sumuntok. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, itong si Boss Tope ay anak ni Coach Agravio, dating trainer ni former 3 Division World Champion General Casimero. Obo. Oh. Galing ah. Kaliwete ka ba talaga, pe? Kanan, ayaw niya kanan yan eh. Okay, jab si Chop. Ah, may body. Grabe, ang ganda ng body ah. Ah, grabe, sige. Oh, may 1-2 body. Oh, panis si Boy Bading. Ako dun na. Alo! Boom! 1-2 body? Boom! Galing! Oh, galing!